Magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Ito ngayon yung ating pag-usapan. Malaking kaguluhan ang nagaganap ngayon dyan po sa Amerika, sa may state of New York, Manhattan. Ito ay dala ng patuloy na demonstration dyan noong nakaraang linggo pa nag-umpisa ito. At ngayon ay dinaduluhan ng libu-libong mga tao. Pero bago tayo magpatuloy, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa aking channel, ay i-like at subscribe po ninyo at click na rin ninyo yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video. Pero bago natin ipagpatuloy ito, ay ating panoorin muna ang video bago po tayo magbibigay ng komento. And chaos that you just watched unfold as thousands of pro-Palestine protesters took to the streets chanting anti-Semitic phrases such as "River to the Sea" was taking place nearby one of the most special family Christmas events in New York City, the annual tree lighting ceremony at the Rockefeller Center, an event for family and friends to celebrate the countdown to Christmas, an event that pro-Palestinian protesters wanted to derail. Activists broke down barricades, clashed with police and swarmed around the tree near New York City's News Corp building. One protester was filmed carrying a sign bearing a swastika comparing the IDF to German Nazis. Another activist has been filmed climbing on top of a pillar. Extra police were called in as the demonstration escalated, and there are reports coming in that officers were attacked. Several protesters were seen being taken into custody, and this all unfolded while tourists were making their way around the area. Okay, ayan,
malinaw po yung sinasabi ng balita dyan na napanood natin sa video. Ano ang ibig sabihin ng anti-Semitic o paglaban? Ayan po yung ibig sabihin yan. Ito ay isang uri ng racism o rasismo o diskriminasyon. Ito ay puot o kawalang pitagan sa mga Hudyo. Ito ay isang paniniwala nila. Ngayon, ang ibig sabihin dito mga kababayan ay itong anti-Semitic ay paniniwala ito. Isang uri ng rasismo o paglaban at diskriminasyon sa mga Hudyo. Kaya po yung demonstrasyon dyan na nangyayari sa Amerika ngayon ay taglay nila yung issue ng Semitism o Semitic, anti-Semitic. Ano ang dahilan? Ang dahilan nito ay sa pagpatay daw po ng mga Hudyo sa Panginoong Hesukristo. Yan po ang sinasabi na dahilan. Kinamumuhian nila itong mga Hudyo dahil sa kanilang pagpatay sa Diyos na Hesukristo. Yan po yung pahayag ng itong Daisidi theory. Kaya ang nangyayari dito ay galit sila. Kaya sila galit sa mga Hudyo dahil nga dito sa pagpatay ng mga Hudyo sa ating Panginoong Hesukristo. Ayun po yung dahilan. Pero hindi po totoo na ang mga Hudyo ang nagpatay sa ating Panginoong Hesukristo. Ang nagpatay sa ating Panginoong Hesukristo ay yung mga Romano, sapagkat sa mga panahong iyon ang mga Hudyo ay napasa ilalim ng pamahalaan ng Roma. Nakita mo, sino ba yun? Si Poncio Pilato, ay si Julius Caesar. Di ba mga Romano yun? Sila yung ng gobyerno doon sa bansang Israel sa mga panahong iyon. Kaya ang nagpapatay yung mga Romano, hindi po mga Hudyo. Yan po mga kababayan. Ang Palestina, mauna nang sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi po Palestina ang kalaban, kundi yung mga teroristang Hamas. Yan po yung sinabi ng Israel. Pero dahil sa anti-Semitism, pinalala itong mga pro-Palestine demonstrators. Subalit ito ay mauna nangyari noong pang panahon ng Second World War. Alam po ba ninyo kung inyo po magugulita yung tungkol po doon sa Holocaust ng Second World War sa panahon ni Hitler? Gustong ubusin ang lahi ng mga Hudyo. Ito po yun mga kababayan. Lumala ang gulo sa US ng sugurin ng mga pro-Palestine demonstrator ang barikada ng mga pulis. Kaya doon po nakumpisa yung kaguluhan, sapagkat sinira na nila yung barikada ng pulis at nagkaroon na po ng sakitan, nagkasuntukan na, naglabo-labo na. Kaya yun, pinaghuhuli ngayon sila ng mga pulis at ikinukulong. Pero kasi ang Amerika ay maluwag pagdating po sa ganitong mga karapatan ng bawat tao dyan po sa Amerika. Ay tulad ng mga demonstration, rally. Pinagbibigyan po ng Amerika yan. Kasi nga, demokrasi. Pero may hangganan po yan. Hindi nangahulugan na palibhas ay binigyan ka ng karapatan na mag-rally, mag-demonstrate, fair demonstration, pero may katapusan po yan. May hangganan yan. Ngayon, nung nagkaroon ng violente, nagtapos po dyan yung iyong karapatan. Kaya pinaghuhuli sila ngayon ng mga pulis at ikinukulong. Ayan ang dahilan, no? Kaya ang Amerika, wala pong problema dyan
ibibigay sa gobyerno lahat ng iyong karapatan, pero huwag kang lumabis. Yan. Pero alam ninyo kung para sa akin lang dito, na isyong ito tungkol dyan sa mga pro-Palestine demonstrators sa nagaganap ngayon sa Amerika. Kung ako ang gobyerno ng Amerika dyan, i-deport ko yan sila doon sa Palestina. Sa Palestine, ipapakit para makita nila doon yung ano yung actual nagaganap sa kanilang bansa, para makita nila na mahirap pala yung bansa nila. Kaya lamang sila ay naging matapang ngayon, naging mataas sila ngayon magsalita dahil American citizen sila. Diyan na sila lumaki at lang nandyan yung birthright nila. Pero kung mayroong batas sa American dyan na pwedeng i-deport ito, dapat i-deport itong mga taong ito kasi magugulo. Kaya po yung aking opinion dyan, mga kababayan. Okay. So, yan po yung ating maikling paliwanag pagdating po dyan sa kaguluhan sa Amerika. Hanggang dyan lang muna yung ating video.